meron pong isang nakagigimbal na balita na lumabas ngayon. Ito po ay tungkol sa survey ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ano to? Joke for the day? Ayon po kasi sa SWS, ang trust rating ni President Bongbong Marcos ay -3 at ang trust rating ni Vice President Sara Duterte ay +31. Baka pang mind condition naman tong survey na to. Sabi pa dito noong September 2025, ang trust rating ni President Bongbong Marcos ay +7 pa. Ngayon, November 25 itong survey na to, -3 na si President Bongbong Marcos. At noong September 2025, ang trust rating ni Sara Duterte ay +25. Ngayong November 2025, +31. Anong milagro ito? Paano nangyari yun? Tigil-tigilan nyo nga kami, kaka-mind condition ninyo. Bulag ba ang mga taga-SWS o kung sino man yung kanilang sinurvey? At saan nag-survey? Sa Davao? Puro mga DDS ang sinurvey? Hindi naman kasi kapani-paniwala itong -3 si President Bongbong Marcos at itong si Sara Duterte +31. Real talk lang tayo. Sa dami ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, lalo na sa pagsiwalat niya sa korupsyon, gagawin yung -3 ang trust rating kay President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, lalong hindi nagtiwala ang taong bayan kay PBBM nung isiniwalat niya yung flood control scam na yan at nag-isa siyang tumayo para isiwalat ang korupsyon sa Pilipinas. At ano naman ang ginagawa ni Sara Duterte para lalong tumaas ang tiwala sa kanya ng taong bayan? At ito is one for the books talaga. Kung sino pa yung walang ginagawa, siya pa ang mataas ang rating. Pero hindi niyo po kami mabubudol. Sana man lang binabaan niyo na lang ng konti yung trust rating ni BBM. Kung nung September +7 siya, +5 man lang ngayon. Talagang walang yaan na ngayon. -3? Kapani-paniwala talaga, -3 talaga. At yung Vice Presidente na walang ginawa kundi siraan ng ating gobyerno, ang ating bansa, ang ating Presidente, +31, ay talagang pumiplacing na talaga ang Duterte camp. Dahil natatakot na sila na sa 2028 hindi naman nanalo si Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, isa ito sa ginagawa nilang paglilinis o pag-whitewash sa imahe ni Sara Duterte. Pero sa tingin nyo, sa totoong buhay, may maniniwala sa inyo? Okay, pagkumpara natin itong rating ng SWS sa isa pang survey firm, yung RPMD o yung RP Mission and Development Foundation Inc. na naglalabas ng survey ng Boses ng Bayan. Ito ang kanilang survey noong September 2025. Ikumpara natin sa September survey ng SWS. Ayon sa RPMD, top government officials, Philippines, Boses ng Bayan, trust/approval ratings. Ito nung September 12, 2025. So kung doon sa September survey ng SWS ay +7 lang si President Bongbong Marcos, dito naman sa RPMD Boses ng Bayan, 71% ang trust and approval ratings ni President Bongbong Marcos. 72% ang kanyang trust rating at 70% ang kanyang approval rating. Suma total, 71%. At si Sara Duterte naman, 58% ang kanyang trust rating at 56% ang kanyang approval rating. Suma total, 57%. Pero sabi ko nga sa inyo sa panahon ngayon, marami na sa mga survey firms natin, kahit na yung may mga kilala at may pangalan, hindi na po credible. O ikumpara natin yung trust rating lang para pantay. Trust rating ni President Bongbong Marcos sa RPMD Boses ng Bayan, September 2025, 72%. Pagdating sa SWS, ang trust rating ni President Bongbong Marcos, 7%. So, sino ang paniniwalaan natin sa dalawang survey firms na to? Well, siyempre, conforme na lang po yan. Depende yan kung sino ang sinusuportahan nyo. Kung DDS kayo, maniniwala kayo sa SWS. Kung kayo naman ay pro-Marcos tulad ko, maniniwala ako sa RPMD, Boses ng Bayan. Pero siyempre,
ang totoong gauge po niyan ay ang mga totoong tao. Kasi sa panahon to, hindi na po talaga mag-gauge ng mga survey kung saan ang kanilang recipients ay 1,000, 1,002 na mga sinurvey. Kumpara mo naman sa milyon-milyon na residente ng Pilipinas. At kung mapapansin po ninyo, kapag may issue na hirap magpaliwanag ang kampo ni Sara Duterte, maglalabas sila ng survey kung saan mataas si Sara Duterte at milya-milya ang agwat niya kay President Bongbong Marcos. Sabi nga ng isang netizen anong meron SWS at may pa-survey? Huwag nyo tabunan yung issue ni Sara kay Ramil porket mali yung sagot ng OVP. May video na nilabas. Hindi nga ba after more than 1 week nung lumabas yung affidavit ni Ramil Madriaga, saka pa lang sumagot ang kampo ni Sara Duterte samantalang kapag may issue sa kanya tulad nung nag-file ng patong-patong na kaso itong civil society group sa ombudsman laban kay Sara Duterte, wala pang 24 hours, may sagot na ang OVP. Itong kay Ramil Madriaga, inabot ng mahigit 1 linggo, almost 2 weeks, bago sumagot ang OVP, bago nagpaliwanag si Sara Duterte. At ang sabi pa niya doon, hindi niya kilala personally itong si Ramil Madriaga, wala silang personal relationship, pero lumalabas naman sa mga balita na si Ramil Madriaga ay ninong ng isa sa mga anak ni Sara Duterte. Naglabas pa ng video kung saan inabutan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga ng watawat ng Pilipinas na hinanap-hanap pa niya si Madriaga at nagtanong, nasan si Sir Ram? Nasan si Sir Ram? Bakit yung kanyang pagkakasabi ng Sir Ram ay ramdam na ramdam mo na meron silang personal relationship? Na isa itong si Ramil Madriaga sa trusted ni Sara Duterte. So nabuking na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala at wala siyang personal relationship with Madriaga. Na kumbaga, si Madriaga ay isa lang sa mga tauhan niya o bodyguards niya o kung ano man. Pero wala siyang personal relationship with Ramil Madriaga. Pero kitang-kita po sa video na hinanap pa niya si Sir Ram at sa kanya pa niya inabot yung watawat ng Pilipinas. Meaning, kay Sir Ram siya nagtitiwala. At doon sa mga pictures na lumalabas na may kuha ang dalawa, si Sara at si Ramil, pero ang sinasabi ni Sara Duterte, very normal lang yun na pwedeng magpa-picture sa kanya ang kahit na sino. So, booking sila. Nagsisinungaling si Sara Duterte na wala siyang personal relationship with Ramil Madriaga. So, para pagtakpan nila yung issue ni Ramil Madriaga, naglabas sila ng survey kung saan nilampaso ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. With President Bongbong Marcos at -3 and Sara Duterte at +31. So, syempre, yung mga Pinoy na madaling mapaniwala dahil yun ang target ng kampo ni Sara Duterte, yung mga walang masyadong pakialam sa politika, yung kung ano lang yung kanilang mabalitaan, lalo na at ito ay ibinalita ng mainstream media, maniniwala kagad. Sa panahon ngayon, hindi tayo basta-basta pwedeng maniwala. Hindi porkit inilabas ng mainstream media ay 100% na totoo na yan. Dahil siyempre, ang mainstream media, kung ano ang ibinigay sa kanilang balita, tulad yan, nag-release ang SWS ng survey, ibinigay sa mainstream media, ano ang gagawin ng mainstream media? Ibabalita nila. Pero, papaano nakasigurado yung mainstream media na totoo yung datos na binigay sa kanila? Meron bang pagkakataon na nagkukumpara ang mainstream media? Tulad nito, yung survey ng SWS noong September, +7 lang si President Bongbong Marcos. Samantalang yung September survey ng Boses ng Bayan ay +72% si President Bongbong Marcos. So maghihintay tayo kung maglalabas ang Boses ng Bayan ng survey na yung December na ginawa nung November. Dahil tandaan po natin, yung survey ng SWS na inilabas ngayong December ay ginawa nung November. Pero kung pagkukumparahan natin ay yung parehong September surveys nila, ang layo naman.
72% si President Bongbong sa Boses ng Bayan at plus 7 lang siya sa SWS. Aba, sa dami ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, mas kapani-paniwala itong Boses ng Bayan survey kesa dito. Pero alam niyo kung tutuusin, so what? Hindi naman tatakbo si President Bongbong sa 2028 So, ang ginagawa lang ng ibang mga survey firms tulad ng SWS para mapagtakpan ang issue ni Sara Duterte at ni Ramil Madriaga, maglalabas sila ng survey kung saan nilampaso ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. So, akala ba ni Sara Duterte at ng SWS makakalimutan ng taong bayan ang issue ni Ramil Madriaga? No way. Hindi na po umuubra yung ganyang pagtatakip ninyo na every time na may issue na hindi maipaliwanag ng OVP o ni Sara Duterte, maglalabas sila ng survey kung saan ipangangalandakan nila na ganun pa rin kataas ang tiwala ng Pilipino kay Sara Duterte. Ano to, nag-joke na lang tayo? Pero sige na, hintayin na natin yung 2028. Total, hindi na tatakbo si President Bongbong Marcos. So kahit na -3 ang rating ni President Bongbong Marcos, hindi naman na po siya tatakbo bilang Pangulo. So kung ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte at ng ibang survey firms ay para dituhin ang taong bayan at alisin dito sa mas mahalagang issue, yung maling pagpapaliwanag ng OVP o ni Sara Duterte sa issue ni Ramil Madriaga, hindi po basta makakalimutan ng taong bayan yan. Then mas mabigat naman di hamak ang issue ni Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte kesa dyan sa ratings kung saan -3 si President Bongbong Marcos at +31 si Sara Duterte. So kung ang akala ng kampo ni Sara Duterte at ng SWS ay mapapaniwala nila ang majority ng taong bayan na mataas pa rin ang tiwala ng mga Pinoy kay Sara Duterte, nagkakamali kayo. Kahit na gawin yung -100 o 1,000% si President Bongbong Marcos, who cares? Siya pa rin po ang presidente hanggang 2028. At kung yung mga gantong survey ay isa sa kanilang paraan para mawala ang tiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos, sorry na lang kayo. Then meron pang ibang survey firms tulad ng RPMD o ng Boses ng Bayan na maglalabas ng totoong survey. Pero para sa akin po talaga, hindi na po credible ang mga surveys sa panahong ito. Ang totoong survey po ay ang taong bayan. So itong nilabas ng SWS na survey, yan po ang joke for the day.